Ipinapayo namin na pakisundan nyo ang pagkakasunod-sunod ng topic upang maunawaan ang daloy ng buong content. Kadalasan ang pagkakalito ay nag-uugat dahil nilalaktawan ang naunang mga video. Dumako na tayo sa topic nitong video. Gustong ipa-revise ng gobyerno ng China ang buong Biblia. Katulad ng inaasahan ay magkakaiba ang mga reaksyon. Kung inyong mapanood ang mainstream media, ito ay tinatawag nilang censorship of religious freedom at kakabit nito ay ukol sa mga batas. Maraming tao ang nakapadlock ang isipan dahil sa colonial mentality ang kaagarang kontra sa China. Kung ikaw ang tatanungin, tama ba o nararapat ba ang ginawa ng China? Naretokihin ang Biblia at ang kanilang version lamang ang gagamitin ng mga tao sa China. Maituturin ba na paglabag sa karapatang pantao? Masasagot natin yan kung ating babalikan ang malalim at madugong kasaysayan na bumabalot sa Biblia na ating binabasa. Sa kasalukuyan nahahati ang mga tao dahil sa kanilang paniniwala na nag-uugat sa napakaraming versions ng Biblia. Mula sa pinakamaliit na unit ng society, paakyat sa iba't ibang institusyon ng lipunan hanggang sa nasyonal na gobyerno ay apektado ng mga relihiyon. Recently, bilang halimbawa, umabot pa ang isang kaso sa Korte Suprema na isinampa ng isang medical na estudyante laban sa kanyang professor dahil sa usapin tungkol sa araw ng Pangilina o ang Sabbath. Sa mga nakakaalam sa pangyayaring iyan, ay malaya kayo magkwento at napatunayan na po iyan at may ruling na ang Korte Suprema ng Pilipinas ukol dyan. Hindi na natin ipagpapatuloy ang kwentong iyan. Dahil hindi naman tungkol sa legal procedure ang ating topic. Bilang isang bansa ay marami ang pagkakataon na ang mga relihiyon na bilang grupo ay gumagalaw at naglalayon na impluwensyahan o kung hindi naman ay kontrolin ang pamahalaan. Hindi yan nakakapagtakha dahil mula pa sa simula, sinakop ng mga dayuhan ang ating lupain gamit ang relihiyon at Biblia. Huwag magbulag-bulagan tungkol sa totoong history ng ating bansa. Napatunayan na rin po iyan. At bilang katibayan, hayan ang monumento ni Rizal sa Luwasang Bayan o Luneta Park. Bakit nagkaroon ng malawakang inquisition sa Europa na nagresulta sa kamatayan ng daang libong tao? Bakit nagkaroon ng mga martir na sinunog na buhay? Bakit nagkaroon ng mga binitay? Ano ang kinalaman ng Biblia sa madugong kasaysayan? Kapag naunawaan mo yan, saka mo lamang maaring husgahan kung tama ba o mali ang ginawa ng China sa pag-rewrite ng Biblia. Sa muli ay tahasan naming sinasabi na tanging ang mga tao na may malawak at matalas na kaisipan ang makakaunawa sa aming ilalahad. Hindi namin inaasahan na ito ay mauunawaan ng mga panatiko na nakapadlock ang isipan sa colonial mentality. Huwag niyo kami pag-isipan ng masama ukol sa video na ito. Hindi namin sinasabi o ipinahihiwatig man lang na huwag kayong maniwala sa Biblia. Ito ay isang analisis lamang kung tama ba ang gagawin ng China na i-revise ang Biblia para sa kanilang bansa. Ang kasagutan diwan ay matatagpuan sa kasaysayan at madilim na pinagdaanan ng Biblia. Bago pa napunta sa ating mga kamay. Simulan natin sa ancient time. Ang mga orihinal na teksto ay nasusulat sa mga papyrus manual script na kagaya ng Dead Sea Scroll na natagpuan noong November 1946, February 1947, at 1956. Ang mga original manuscript ng Old Testament ay nasusulat sa isang makalumang dialect. Ito ay ang Aramaic Hebrew. Itong Aramaic Hebrew language, ang ginagamit na salita o lengguwahe ng Misaya sa kanyang kapanahunan. Halimbawa, ang salitang Aba na ang ibig sabihin ay Ama. Nangangahulugan lamang na ang Biblia ay pagmamay-ari ng mga Hebreyo. Gaano nga ba kahalaga sa mga Hebreyong Israelita ang Torah o ang Old Testament sa kanilang kapanahunan? Ito ang anggulo na hindi nakikita ng maraming relihiyon at nag-aaral ng Biblia.